Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Gaganda higit yung hapon kapag ngumiti tayo sa katabi. Yung ayaw ngumiti, gutom pa. Sa pangalan ng ating mahal na obispo, si Bishop Ruperto Santos, ganon din ang mga kaparian ng Diocese ng Antipolo, lalong-lalo na sa ating mahal na at gwapo, masipag na Father Rector, na si Father Vicente Flores. Monsignor, thank you ha. At ganoon din sa ating mga Parish Pastor Council, mga organizations, lahat ng mga mananampalataya dito sa SSS Village, parokyano ni St. Paul of the Cross. Maganda yung cross niyo eh. Beautiful. No? Pakisabi nga sa katabi, you look so beautiful. Sa in behalf din ng mga kaparian ng Diocese ng Qatarman. Nandito po kami. Muli, salamat sa inyong paglaang ng iyong panahon para kami ay maging kabahagi, lalo na sa pagtitipong ito, pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Napakaganda ang inyong simbahan. Sana all. Dapat sana. Meron tayo. Wala naman masama magharap tayo at malalagi. Kayang-kaya yon. So allow me to share my reflection now based on the dialogical paradigm or model now, how to present or communicate the good news based on the readings that we heard today, this evening. Una, ano yung katotohanan na sinasabi sa mga pagbasa natin ngayon? Sinasabi dito sa aklat ng Wisdom, sa first reading natin, that ang karunungan is described as a breath of God's power. Breath of God's power. Ruwa, hininga. No? Kasi minsan naghahanap tayo, ano yung paghahari ng Diyos? The kingdom of God is within us. Sa paghinga lang natin, wag na tayong maghanap-hanap kung nasaan ang Diyos. No? Nasa atin na ang Diyos. Napaka-profound yung pagkaunawa ng author ng unang aklat sa Lumang Tipan. He has associated na nasa atin na. Kasi sa creation account, hiningaan tayo ng Diyos mula sa alikabok, mula sa putik. Maganda yung description. Kaya yung breathing is a reminder that God is within us. Mainit man yan, malamig, basta ang Diyos nasa atin. Sa aklat ng Psalms, sinasabi, God's Word is a guiding light. So yan ang kamatuuran. Yan ang katotohanan. No? Katotohanan. Ayon sa banal na kasulatan, no? Na ang salita ng Diyos truly a guiding light to all, even the non-believers. No? Maraming mga non-believers who believe the effectivity and the wisdom behind the recorded account of the experience of the people of God. Pangatlo, mahalaga ito, hango ito sa aklat ng ating mga banal na manunulat, lalo na si San Lucas,
na nakatuon na ang karunungan ay nagiging tao in the presence of Jesus, who teaches us about the kingdom of God is truly within us. So nasa atin na ang Diyos. Ngayon, ano ba yung mga problema? Pangalawa, ano yung mga problema, issues na hinarap noon hanggang ngayon? We often look God's presence in external signs. Madalas tayo, kahit ako, mea culpa. I'm guilty also. Kahit na ako'y obispo na, nagtatanong pa rin. Panginoon, bigyan mo nga ako ng sign. Kaya lang minsan, humingi ako ng patawad kasi sabi ko, naging obispo na ako. Galing ako sa probinsya, second class dito sa... Paano nangyari ito? Kaya minsan sabi ko, bakit pa ako'y nagtatanong sa sarili ko? Bakit pa ako naghanap ng mga sinyalis ba, palatandaan? Ako mismo is a living proof, a signs of God's manifestation. No? Lawing ko, Lord, patawad po. Isa nakakalimutan ko. Ako pa'y biyaya para bunga ng awa mo. Kaya nandito ako. No. At salamat din na kayo nakikinig. So ito yung problema din sa bawat tao. Marahil siguro, ganun naman siguro sa lahat ng tao, karanasan, no? Naghahanap tayo ng mga sinyalis as a proof, material proof na talagang hindi ba natutulog ang Diyos? So yan, talagang sinasabi na yan sa aklat ng karunungan, no? Sa mga katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat din ni Matthew as our reference, we forgot that God's kingdom is already within us. So the four evangelists ay sila mismo ay nagsasabi sa kanilang karanasan, nasa kanila ang Diyos. Nasa atin na bawat isa ang Diyos. Balik tayo sa katotohanan, yung hininga na meron tayo, hiram lang natin sa may gawa ng buhay, ang Diyos. So we forget that God's kingdom is already within us. Ngayon, ano yung katuruan ng simbahan? Provisions being codified as our guiding rules o policies to attain our common direction, our common vision na maging banal tayo. Banal. Buo ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari. Kami, nagbagyo, pero buo ang aming paniniwala na makarating din kami, makaraos din kami sa retreat na ito. Kaya nandito kami ngayon sa inyong harapan. Tawa-tawa lang kami, pero talaga papasalamat kami sa Diyos na naghahanap din, nagsisikap na maging banal sa kabila ng aming mga kahinaan. So, ano yung turo ng simbahan sa catechism? No? Yan ang official na pamantayan, basis o resources na as we call in authority. Kasi ito'y gawa ito, hindi lang ng iilan, kundi ito'y galing din sa sensus fidei, the sense of the people being codified, no? And formalized by the teachers of the church, magisterium. Tawag yan sa sociology, socially constructed. Na pagpasyahan nila matapos magdasal, mangnilay-nilay, nag-away-away, ang nagpasya sila. Ito yung bunga, inspirasyon ng Banal na Espiritu Santo. Kaya mayroon tayong catechism, the official kumbaga official documents of the dogma or the official teachings of the church. Lalo na sa number, no? Number 683, pwede ito, 683 and 1999, no? Sinasabi dito sa katekismong ito, we are called to live out God's kingdom in our daily lives. Ito sinasabi ng dokumento ng simbahan.
Itong catechism na ito, rooted din ito sa dokumento ng Vatican II, no? Declaration on the Church in the Modern World. No? Ito'y summarize nila in an outline form that we are all called to live out God's kingdom in our daily lives. So yun ang direksyon natin, na araw-araw dapat nating isa sa buhay ang buhay bilang panawagan paano tayo maging banal. Sa aklat din ni James, Matthew, in our daily lives, nagsasabi din, no, sa mga hinggil sa katotohanan na turo ng banal na kasulatan. Ngayon, bilang panghuli, ano yung analysis natin or reflection which are also doable in our day-to-day living as followers or believing individuals? We communally participated towards our journey to attain our common direction. As we seeking God's kingdom in the right places, naghahanap tayo, ano yung paghahari ng Diyos sa tamang direksyon. Ito'y hango to kay Jeremiah, at kay San Mateo. Do we recognize God's presence in our hearts? Yan ay isa sa mga reflections din natin. Tayo ba'y nakilala ba natin ang Diyos? Ang presensya o kapanatilian. Presensya, kapanatilian. Ang pagsasangayon natin sa presensya o kapanatilian ng Diyos sa ating puso. Let us cultivate a deeper awareness of God's kingdom within us. Nasa atin na yan, likas ang ating bilang nilalang na mayroon tayong kakayahan na panatilihin buhay ang Diyos sa pamamagitan ng ating pangaraw-araw ng paggawa ng kabutihan. Bilang panghuli, ngayon din ay ating ginugunita ang ating banal ng ating inang simbahan, si St. Francis Xavier Cabrini. Siya patron ng mga immigrants and migrants. No? Is one of the example of a living out God's love and kingdom. Ito'y hango na rin sa katekismo ng ating inang simbahan. At muli, maraming salamat sa inyo.